Ola umabot ng halos 16 na nautangan at umabot yung kanyang utang ng hanggang 272,000 pesos. Ang hirap umahon sa mga ganitong klase ng senaryo ng isang Ola victim na nakakaranas ng ganitong mga tapal-tapal system. So pag-usapan natin dito sa video ito, talakayin natin kung ano ba yung may advice ko sa inyo. Pero bago ang lahat, maglalambing po muna ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nagustuhan at nakatulong sa inyo, please, pakilike lang po at malaking tulong po yan dito sa aking YouTube channel. Pakishare nyo na rin po sa iba para magkaroon sila ng awareness at expectations dito sa mga online lending apps, at hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos natin dito about sa usapang online lending apps. Disclaimer, hindi po ako Ola agent, hindi po ako nagpo-promote ng Ola. At paalala ko lang po sa inyo, ako po ay sumusubok din ng mga Ola na utangan para mas magkaroon kayo ng tamang expectations. Kung ano man yung mga nararanasan ko, yung mga shared real experience ko para magkaroon kayo ng mga heads up at magkaroon kayo ng ideya kung ano ba yung na-experience ko para kung sakasakali makakatulong ba o hindi. Okay? So, ito yung nakita natin sa isang Facebook page group ng mga biktima ng Ola. Okay, ito po. Hi po, admin. Permission to post. Ang laki na po ng utang ko and ang dami na po ng Ola. Ito po yung mga Ola ko po. Pinbro, 7K. Kaya, isa-isayin ko lang pa, Pinbro, 7K. Cash Express, 46,500. Moneycat, 39,000. Honey loan, 37,000. Pautang peso, 37,000. Mabilis loan, 12,000. Light credit, 12,000. Kasyalo, 16,500. Maya credit, 7,500. Bilis, 7,500. XL cash, 6,000. FT lending, 3,600. Digito, 27,200. Peso ready, 9K. OLP, 2K. At ang kanyang SPay, hindi po yung SPay, nakita ko po yung comment niya. S-loan po yan, 40K. Patulong at pabigay naman po ng advice, nahihirapan po talaga ako, nalubog po talaga ako ng sobra. Kaya yung mga ganitong senaryo, no, may ginawa nga tayong video na kausap din natin doon sa PAOK. Talagang face-to-face conversations about doon sa nagkaroon ng 4 million naman. For 2 years yun. Ito hindi ko sure kung ilang buwan pa lang to. No, ito yung mga nakakabahala na halos lahat din ng Ola niya, no, SEC registered at pagkatapos CIC accredited submitting entities. At yung iba rito accessing entities din. So medyo tagilid talaga magiging credit score niya. But the real thing is wala namang nakukulong kahit gaano kalaki yung utang mo rito. Sa totoo lang, walang nakukulong sa utang dahil nga may batas tayo. Pero syempre sa dami nito at ang lalaki ng kanyang mga nahiraman, matutuloy ka talaga yung tao. Hindi katulad nung iba dito talaga na nangaharas. Yung mangilan-ngilan, meron ako nakikita dito na medyo mangilan-ngilan na nanghaharas. Pero yung dahilan nito kaya lumaki to dahil sa marahil sa interest na lang, I'm not sure. Kasi kung magkano ba talaga. Kasi tandaan nyo, kapag 10,000 pababa lang naman yung utang ninyo, may limit naman yan. Hindi siya lalagpas ng 15% per month. Ngayon, kung lumagpas man siya ng hanggang 4 months tenure, yung 5% per month na idadagdag doon sa utang. Pag lumagpas yan sa ganun, babalik mo lang yan ng doble. Kunwari may utang kang 1,000 kay Pinbro, example. Babayaran mo lang yan is 2,000 kapag lumagpas sa mga ganun. Yun lang po yung tamang paniningil na nasa SEC na ceiling of interest rate. No? Kasi kapag lumagpas pa ron, exorbitant na po yan ayon sa batas. Okay? And then, eto mapapahayo ko na lang sa kanya. No? Medyo kahit ako, hindi ko kaya yung ganito karaming utang. Yung maliliit na utang, medyo alanganin na mabayaran minsan kasi nagkakaroon tayo ng financial situation na hindi maganda. Maaring natapal-tapal niya to dahil nga sa financial problems na hindi niya na-handle ng mas maayos. Kasi ako maliliit lang talaga, hinihiram ko yung kaya ko talagang bayaran. Kaya kahit may offer sa akin na malaki, kunwari, example na 10,000 si Kasyalo, hindi ko kukunin lahat yun. Kukunin ko lang doon kalahati o yung kayang kong bayaran by the month schedule. Ito minsan, maaaring ang financial situation nito may problema na nagkasakit ang pamilya o meron talaga nangyari na kailangan niyang bayaran. Then nagkaganyan. Yung remote 272,000, kinompute ko siya. Halos lahat. Paano babayaran yan sa isang biglaan? Hindi natin mababayaran yan. Payo ko lang, no?
Totoo lang, pwede natin gawa ng paraan na yung maliliit muna, yung kayang bayaran. Katulad nito, may nakita naman ako na maliit naman ng konti. Yung OLP, yung Online Loans Pilipinas, 2K. Pwede naman siguro niyang mabayaran ng isang buwan. Kasi pag nagpartial siya rito, ito yung mga ola na pag nagpa-partial ka, mas lumalaki utang mo. Ito, example ko yan, si Cash Express, pinakamalaki sa partial payment na nakita ko. Sinusubukan ko po ngayon. Kaya medyo nagulat ako doon sa nagpo-promote niya itong Cash Express na okay daw yung kanyang interest, justifiable daw. No. Mamaya may video akong gagawin sa kabila kong channel kung ano yung experience ko rito. Doon nagpa-partial payment ako. Grabe siya. So yun nata din. May mga ilan dito, yung sa unahin niya, papayo sa kanya yung unahin niya tulad nito sila Bilis, sila pangalan nito, sila S-Loan, yung Maya Credit, yung Kasyalo, okay man din yan, hindi yan naman naghaharas, laging reminders lang po yan. But then the others, siguro, kung mahirapan talaga siya, hintayin na lang niya siguro na payo ko file na lang sila ng small claims kung kaya. Kung kaya nung company, nung lending company, yung ganun. No? What I don't na gagawin nila yan, talagang magpapadala lang ng demand letter. Si Cash Express, no, yung medyo malaki talaga niya, yung 46,000, may hearsay ako narinig na nagpupunta raw talaga sa mga bahay yan. At yun yung aking info ng mga nakukuha. Pero pag pumunta naman daw yan, mag-iiwan lang ng demand letter kung magkano yung utang mo, then kung paano nyo masasettle, ganun lang. I-try nyo na lang makapag-coordinate once na nagpadala sila ng demand letter. Ito namang mga iba rito, yung mga hindi na mag-home visit, si Kasyalo, alam ko meron po. Si Bilis, alam ko meron din. Ewan ko si Rigid doon niya. Kung kailan niya kinuha to. Kasi baka mamaya, this past few months lang niya nahiraman, lalo na nung May 9, na-revoke po yung status nila, yung lisensya nila sa SEC dahil po sa mayroon silang nilabag na hindi sila nagbigay ng tamang provided na meron pala silang ibang branch na nag-ooperate sa Cavite. Kaya sila na-revoke. Yun lang po. Pero dahil revoke po siya, kung sakasakaling kayo ay nakautang dito during the time ng May 9, kung nag-ooperate sila nakautang kay January, so, sample natin, June kayo nakahiram, illegal operation po sila ngayon. Wala nga sila ngayon sa Play Store, di ba? Kaya medyo huwag nyo munang intindihin yan. Advice ko sa inyo, unahin nyo lang yung kaya nyong bayaran. Pag ganito yung nagiging scenario sa inyo. Kung kaya nyong bayaran yung maliliit, pag-ipunan nyo, no? Makipag-settle na lang kasi explain nyo na meron kayong talagang matindi o malaking problema in the financial situations nyo, kung bakit kayo nakapasok sa ganyan, nalalaki po. Sobra kahit ako, kinabahan ako nung nabasa ko to. Hindi ko kaya yung ganyang kalalaking utang, kaya medyo umiiwas ako sa sobrang, alam kong hindi ko kayang bayaran. Kung baga, malagpas na sa expectations ng aking bayarin, ng aking sweldo. Kaya, lilimit lang tayo sa mga dapat at kaya nating i-accommodate doon sa pagbabudget natin ng mga sahod natin. Pero, don't worry, di po kayo makukulong sa utang kapag ganyan yung mga utang ninyo, no? Honestly speaking, makipag-settle na lang po tayo. Subukan natin makapag-coordinate dyan sa mga legit naman, si Bilis. Yung FT lending, ano rin po yan, na medyo pababa naman, 3.6. Bayarin niya na kasi SEC registered din po yan. Tsaka kakapasok lang po niya sa minting entities ng CIC. So sana nakatulong ang video ito. Ulitin ko, wala pong nakukulong sa utang kahit po gaano kalaki yung utang ninyo. At kung puntahan man kayo sa bahay ng mga yan, makipag-coordinate na lang po kayo for settlement doon sa mga agent nila. Pero huwag kayo magbabayad sa agent, ulitin ko. Doon kayo sa apps magbabayad. Doon sa reference number lang po ninyo. So sana nakatulong ang video ito. Muli maglalambing ako sa inyo. Napakipalo po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Maraming pong salamat sa ulitin.